Etong pamamaraan na ito yung medyo mabilisan na technique. Pwedeng-pwede ito sa mga marurunong na. Kung gusto nyo ng medyo shortcut na pamamaraan ay pwedeng-pwede yung ganito. Slow mo lang natin ng konti para makita nyo kung paano ko ito ginagawa. So, ang ginawa ko dyan, overcomb muna gamit ang ating malaking suklay. Kapag gusto nyo ng medyo mabilis na proseso, dapat ang gagamitin nyo yung malaking suklay. Ito yung gamit nating clipper na baby clipper dahil maliit lang siya pero matalas. Okay na okay siyang gamitin. Halos mas maliit pa siya ng konti sa size ng ibang trimmer. Zero close tayo. Tansyahin natin yung taas na gupit natin ginagawa. Magtira lang tayo ng konting buhok sa ilalim. Ito yung pinakang magiging baseline natin kung paano tayo gagawa ng isang zero fade na gupit sa mabilis na proseso. Hindi ko lang masyadong binilisan yung ating video. Slow mo ng konti para kitang-kita nyo kung paano ginagawa or kung paano ito inihahagod ng clipper. Okay din itong maliit na clipper natin, oh. Baby clipper, o di ba? Okay na okay. Mas maliit pa siya sa size ng mga pangkaraniwang trimmer. Sakto lang sa hawak. So next naman natin diyan, gumamit naman tayo ng trimmer. Gawa tayo ng pinakang guideline. Ano ba yung different ng trimmer at saka clipper? Siyempre yung trimmer mas manipis yung talim. Ito yung ginagamit natin sa paggawa ng guideline, sa pagtanggal ng buhok sa ilalim, pang outline, pang forma, at pwede ring pang design. Yan ang purpose ng ating trimmer. Kung tawagin ng iba ay detailer, tawagin ng iba ay T-outliner, at marami pang ibang katawagan sa ganitong maliliit na panggupit. Isang mabilisang proseso kung paano ka gagawa ng gupit na fade haircut. Okay na? Naka-slow mo pa yan pero sa mabilis na proseso, kaya mo nang gawin yan.